Ang pelikula ay nagbukas sa Bellerive Penitentiary, kung saan si Floyd Lawton ay nasa kanyang selda at pumunta sa kanyang punching bag. Ang mga gwardya na pinamumunuan ni Captain Griggs ay nagdala kay Floyd ng masasarap na pagkain. Nang tinuya siya ni Griggs, nagbanta si Floyd na tatapusin siya balang araw. Isinasaalang-alang yun bilang banta, ipinatali ni Griggs si Floyd sa isang upuan at binugbog kasama ng iba pang mga gwardya. Samantala, si Harley Quinn ay nakabitin ng patiwarik sa kanyang selda na tila mas mukhang hawla. Dumating si Griggs upang tingnan siya at pinabuksan niya sa isa sa mga gwardya ang kuryente sa mga rehas nang siya ay masyadong lumapit. Nag-trigger ito ng flashback sa isip ni Harley noong una siyang nagpakita sa lugar kung saan siya ay nabaliw. Ilang buwan na ang nakalipas simula nang mamatay si Superman, nakipagpulong si Amanda Waller sa kanyang mga kasamang sina Admiral Olsen at Dexter Tolliver upang talakayin ang organisasyon ng Task Force X at ang kanyang ideya sa paglikha ng isang pangkat na mga pinakamapanganib na kriminal upang labanan ang anumang posibleng malaking sakuna. Inilabas ni Waller ang kanyang mga file at dumaan sa kanyang mga iminungkahing recruit. Nagsimula siya kay Floyd na isang dalubhasang marksman na kilala bilang Deadshot. Sa isang flashback, ipinakita sa atin si Deadshot na naghahandang tapusin ang kanyang target. Pinilit niya ang kanyang amo na doblehin ang kanyang bayad at pinatay ni Deadshot ang kanyang target sa pamamagitan ng pagpapatama ng bala sa isang tarangkahan upang mag-bounce ito sa lalaki. Si Floyd ay may anak na babae, si Zoe. Sa isa pang flashback, sabay na naglakad ang dalawa at pinag-usapan ang paglipat ni Zoe kay Floyd. Hindi siya pinayagan ng kanyang ina dahil alam nilang dalawa na si Floyd ay isang mamamatay tao, kahit na inilihim niya ito kay Zoe. Doon ay nahuli siya ni Batman, ngunit kinuha ni Floyd ang kanyang baril at naghanda na barilin si Batman, ngunit hamarang si Zoe at nakiusap sa kanya na huwag itong gawin. Tumango si Floyd at tahimik na umalis. Ang kasunod na pinili ni Waller ay si Harley, na isang tunay na therapist na pinangalanang Dr. Harleen Quinzel. Ang huling pasyente niya ay si Joker. Imbes na gamutin niya, na-in-love siya sa kanya. Si Joker ay tumakas mula sa bilangguan sa pamamagitan ng paggamit kay Harleen bilang isang hostage. Pagkatapos ay pinahirapan niya si Harleen sa loob ng maraming buwan hanggang sa nabaliw ito at ginawa siyang kanyang love slave at kalaunan ay asawa niya. Alam ni Waller na si Harley ay mas baliw at mas walang takot kaysa kay Joker na ginagawang isang napakahalagang asset. Ang isa pang pares ng mga flashback ay nagpapakita kay Joker at Harley sa isang nightclub kung saan sumasayaw si Harley. Inimbitahan niya itong sumama sa kanya at ipinakilala sa kanya ang isang gangster na nagngangalang Monster T. Inalok siya ni Harley, ngunit tumanggi siya dahil sa takot na baka magalit si Joker, kaya siya ay pinatay ni Joker. Nang maglaon, tumakas sina Joker at Harley ngunit hinabol ni Batman sa Batmobile. Tumakbo ang dalawa sa kalsada hanggang sa makarating sa ilog. Tumalon si Batman at natagpuan si Harley, pagkatapos ay dinala siya sa bilangguan. Kabilang sa iba pang pinili ni Waller ay si Captain Boomerang, isang magnanakaw na gumagamit ng bladed boomerang na mahilig i-double-cross ang kanyang mga kasosyo, ngunit nahuli siya ni The Flash. Kasunod ay si Chato Santana, isang dating gangbanger na kilala bilang El Diablo. Siya ay nagtataglay ng mga pyrokinetic na kakayahan at kusang loob niyang isinuko ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nariyan si Killer Croc, isang thug na may hindi pangkaraniwang sakit na nagbibigay sa kanya ng berdeng scaly na balat. Itinuturing na parang halimaw si Croc, kaya kumikilos siya na parang halimaw at nilalamon ng sinumang lumapit sa kanya. Ang huling pinili ni Waller ay si Dr. June Moon, isang arkeologo na kamakailan ay nakatagpo ng isang kuweba at nakahanap ng isang idol na naglalabas ng espiritu ng isang 6,000 taong gulang na mangkukulam na tinatawag na Enchantress. Ang espiritu ay sumapi kay June, ngunit dinala ni Waller ang puso ni Enchantress sa kanya upang mapanatili ang kontrol sa kanya. Ang tumutulong kay Waller ay si Colonel Rick Flag na motivated dahil mahal niya si June. Si Waller, Tolliver, at iba pa ay nagtipon sa Pentagon sa Washington, D.C. upang talakayin ang pagsisimula ng Task Force X. Hindi nararamdaman ng chairman ang plano hanggang sasabihin ni Waller kay June na ilabas si Enchantress. Nagbago siya bilang Enchantress at ipinakita ang kanyang kapangyarihan, kung saan tinusok ni Waller ang puso para kontrolin siya, ngunit nasasaktan si Enchantress at pati na rin si June sa sandaling bumalik siya sa normal. Sinabi ni Waller sa iba pa sa silid na ang plano ay para sa kanyang koponan na lumabas ng palihim ng walang balita sa pagkakasangkot ng gobyerno, at kung mahuli ang mga kontrabida, sila ay bibitayin. Tumungo si Waller sa Bellerive kasama si Flag at June para magpatuloy sa pagre-recruit. Inilabas niya si Floyd at pinayagan siyang gumamit ng hanay ng mga baril para sa target na pagsasanay. Binigyan niya si Flag ng listahan ng mga hinihingi, kabilang ang kalayaan mula sa kanyang sentensya at kustodiya ng kanyang anak na babae. Tumanggi si Flag na sumuko sa mga kahilingang ito,
ngunit sinabi ni Floyd na si Waller ang kausap niya. Sa gabi, si June ay naging si Enchantress. Sinusubukang tawagan ni Flag si Amanda, ngunit pinakitaan ni Enchantress ang isip ni Flag ng isang pangitain na patay na si June upang takutin siya. Pagkatapos ay nag-teleport si Enchantress sa tahanan ni Waller at nakahanap ng isang idol na naglalaman ng espiritu ng kanyang kapatid na si Incubus. Dinala niya ang idol at nagtungo sa istasyon ng tren sa Midway City, naghanap ng commuter, at ginamit ang katawan nito para buhayin muli si Incubus. Nang muling magkita, tinalakay ng dalawa ang plano ni Enchantress na lumikha ng isang makina para lipulin ang sangkatauhan. Si Incubus, na nasa katawan pa rin ng commuter, ay pumatay ng 3 lalaki sa riles bago bumalik ang kanyang tunay na anyo at nagdulot ng pagkawasak. Naalerto si Waller sa kaguluhan at nagpasya na oras na upang i-activate ang Task Force X. Ang mga kontrabida ay kinuha mula sa kanilang mga cell at nilagyan ng mga nanobomb na sasabog kung mabibigo sila o subukang tumakas. Dinala sila sa isang base kung saan ipinaliwanag sa kanila ang kanilang misyon na magtungo sa Midway City at hulihin ang kanilang target. Dumating ang huling recruit, si Slipknot, kung saan una niyang sinuntok ang isang ahente ng FBI. Nang sabihin ni Flag sa mga kontrabida ang tungkol sa kanilang setup, tinukoy sila ni Floyd bilang ang Suicide Squad. Binigyan sila ng mga angkop na kasuotan at kanilang sariling mga sandata upang tumungo sa labanan. At ang panghuli ay ipinakita sa kanila ni Flag ang isang tablet kung saan nakipag-usap si Waller sa kanila at sinabi sa kanila kung ano ang kanilang misyon. Sa pagpunta doon, kasama ng squad ang bodyguard ni Flag na si Tatsuyama Shiro aka Kitana, isang delikadong Japanese assassin na ang espada ay naglalaman ng mga kaluluwa ng mga pinatay niya. Ang kanyang asawa ay pinatay gamit ang espada na yun at ang kanyang sariling kaluluwa ay nakakulong doon. Samantala, nahanap siya ng isa sa mga alapores ni Joker sa kanyang apartment na napapalibutan ng kanyang mga armas upang sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ni Harley. Hinanap ni Joker si Griggs sa isang kasino at pinahirapan siya hanggang sasabihin niya sa kanya ang lahat. Sinalakay ni Joker at ng kanyang mga goons ang research facility ni Van Kreese kung saan ginawa ang mga nanobomb. Ipinakita ni Joker sa punong doktor na kinidnap niya ang kanyang asawa para i-blackmail siya para tulungan siya. Ginawang mas makapangyarihang anyo ni Incubus si Enchantress nang paulit-ulit ngunit sinaksak ni Waller ang kanyang puso. Habang lumilipad ang squad sa Midway City, binaril sila ng mga sundalo ni Enchantress at naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang chopper. Naglakad sila patungo sa kanilang destinasyon, ngunit sinubukan ni Slipknot na tumakas. Pinaputok niya ang kanyang grapple ang hook para makatakas, ngunit inilabas ni Flag ang kanyang nanobomb at pinatay si Slipknot na nagpapatunay na hindi siya nambobola. Ang squad ay inatake ng mga mutated na nilalang na dating mga sundalo sa ilalim ng utos ni Enchantress na nagudyok sa kanila na gamitin ang kanilang mga kakayahan. Tinamaan ni Deadshot ang bawat target, binaril at hinampas ni Harley ang mga minions gamit ang kanyang baseball bat, inislice sila ni Kitana gamit ang kanyang espada, at ginamit ni Boomerang ang kanyang sandata, ngunit hindi pinansin ni Diablo ang isang ito. Si Flag ay nahuli ng mga alapores ni Enchantress at halos hayaan siyang mamatay ni Harley, ngunit ipinaalala sa kanya ni Deadshot na kung mamatay siya, mamamatay silang lahat. Nag-aatubili niyang iniligtas si Flag at pinatay ang mga alapores. Dinala ni Flag ang squad sa isang gusali upang mahanap ang kanilang target. Sumakay ng elevator si Harley at inatake ng mas marami pang minions, ngunit madali niyang pinatay ang mga ito bago muling sumali sa pangkat. Higit pang mga minions ang umatake sa kanila. Kaya itinulak ni Deadshot si Diablo sa pagpapakawala ng buong lakas ng kanyang apoy na kapangyarihan. Sinunog ni Diablo ang lahat ng mga alapores sa isang putok. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang destinasyon, tumingin si Harley sa hagdanan at naalala niya ang gabing naging siya kung ano siya ngayon. Dinala siya ni Joker sa isang planta ng kemikal at kinumbinsi siyang tumalon para sa kanya. Siya ay kusang loob na itinapon ang sarili sa tangke ng kemikal, at si Joker ay tumalon pagkatapos niya, hinila siya palabas at tumawa ng parang baliw. Sa kasalukuyan, nakahanap ang squad ng isang silid na pinasok ni Flag para lang matagpuan si Waller na naghihintay sa kanya. Habang tinatalakay nila ang kanilang misyon sa harap ng 4 na iba pang ahente, pinatay silang lahat ni Waller dahil marami na silang alam. Ang natitira sa pangkat ay nagulat nang makita si Waller doon. Magkasama silang pumunta sa rooftop para sa pagtatapos ng misyon. Sa kasamaang palad, ang chopper na hinihintay nila ay na-hijack ni Joker at ng kanyang mga tauhan. Isa sa mga lalaki ang nag-deactivate ng nanobomb sa leg ni Harley na nagpahintulot sa kanya na makatakas kasama si Joker. Inutusan ni Waller si Deadshot na barilin siya sa pangako ng kaligtasan ng kanyang anak na babae. Binaril siya ni Deadshot ngunit sadyang hindi niya pinatamaan si Harley. Pagkatapos ay inutusan ni Waller ang kanyang mga tauhan na barilin ang chopper.
Nahulog si Harley mula sa chopper at napunta sa rooftop at pinanood niya ang pagbagsak ni Joker kasama ang chopper. Si Waller ay kinuha ng mga alapores ni Enchantress at dinala sa kanya, na nagpahintulot kay Enchantress na makapasok sa isip ni Waller at malaman kung ano ang alam niya. Nakuha rin pabalik ni Enchantress ang kanyang puso na nagbigay sa kanya ng higit pang kapangyarihan. Muling sumama si Harley sa squad nang nakasalubong nila siya sa kanilang landas. Hinanap ni Deadshot ang file ng kaso ni Waller at nalaman ang katotohanan tungkol sa kanilang misyon. Humingi siya ng paliwanag mula kay Flag na inamin niya na 3 araw na ang nakalipas, sila ni June ay nagsama sa ilalim ng lupa upang mag-set up, ngunit siya ay naging si Enchantress at iniwan siya. Iniwan ng squad si Flag habang pumunta si Deadshot sa isang bar para uminom. Sa bar, uminom ang squad kasama si Harley na nagsisilbing barmaid na naghahain sa kanila ng inumin. Sinabi sa kanila ni Deadshot na alam niyang mga pon lang sila sa plano ni Waller at lahat sila ay mga patapon. Sa pag-uusap, tinalakay ni Diablo kung bakit siya tumigil sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Dati siyang may pamilya, ngunit nalaman ng kanyang asawang si Grace ang kanyang buhay bilang isang gangster, at sa sobrang galit, sinunog ni Diablo ang kanilang bahay kasama si Grace at ang kanilang 2 anak sa loob. Pagkatapos ay pumasok si Flag sa bar upang sabihin sa squad na maaari silang maging malaya kung pipiliin nila, habang sinisira niya ang detonator sa kanilang mga bomba. Ibinigay niya kay Deadshot ang mga sulat mula sa kanyang anak na babae, na nagpapakita na sumusulat ito sa kanya araw-araw. Nagbigay ito kay Deadshot ng motivation na ipagpatuloy ang misyon na pinangunahan ng natitirang pangkat na sumama sa kanya. Ang plano ay magtanim ng bomba sa ilalim ng istasyon upang iligpit si Incubus upang ang iba pang pangkat ay makalapit kay Enchantress. Sumama si Croc sa mga tauhan ni Flag upang magtungo sa mga imburnal at ilagay ang bomba. Nagtago ang squad, ngunit naramdaman sila ni Enchantress at inalok sa kanila ang mga bagay na pinakagusto nila habang pumapasok siya sa kanilang isipan. Ipinakita niya kay Deadshot ang isang pangitain ng pagpatay niya kay Batman. Nakita ni Harley ang kanyang sarili at si Joker na mukhang normal at nagsimula ng isang pamilya. Nakita ni Flag ang kanyang sarili kasama si June, habang nakita muli ni Diablo ang kanyang sarili kasama ang kanyang pamilya. Mabilis niyang napagtanto na ito ay isang panlilinlang. Kaya tumungo siya sa laban kay Incubus, ibinato sa kanya ang kanyang kapangyarihang apoy bago nagbago sa kanyang tunay na anyo, isang dambuhalang nilalang na apoy na kasing laki ni Incubus. Sinunog ni Diablo si Incubus at hinawakan siya sa sulok na sapat para mailagay ni Croc at ng iba pa ang bomba. Nanatili roon si Diablo upang pigilan si Incubus habang sumasabog ang bomba na ikinamatay nilang dalawa. Ang ngayon ay galit na si Enchantress ay humarap sa buong squad, kasama si Croc na bumalik upang sumali sa laban. Ngunit ang mangkukulam ay masyadong makapangyarihan at nakakaiwas kaya hindi siya mahuli ng sinuman sa kanila, kaya inalok niya ang mga ito kung ano ang gusto nila kung sasama sila sa kanya. Mukhang bumigay rito si Harley at lumapit kay Enchantress. Gayunpaman, nililinlang pala ni Harley si Enchantress at gumamit ng espada para saksakin ang kanyang puso. Pagkatapos ay inihagis ni Croc ang isang bag ng bomba sa daanan ng makina ni Enchantress, habang naghahanda si Deadshot na barilin ito. Sinubukan siyang linlangin ni Enchantress sa pamamagitan ng pagpapakita kay Zoe upang makiusap sa kanya na huwag barilin, ngunit hinila ni Deadshot ang trigger at tinamaan ng bomba na sumira sa makina. Nanghina na ngayon si Enchantress at hawak ni Flag ang kanyang puso. Inutusan niya ang mangkukulam na palayain si June, ngunit sinabi ni Enchantress na hindi na siya makakabalik. Dinurog ni Flag ang puso na ikinamatay ni Enchantress. Inalis ni June ang balat ng mangkukulam, bumalik sa normal at niyakap si Flag. Habang naghahanda ang squad na umalis, lumabas si Waller kasama ang kanyang sariling detonator. Sinabi niya na nabawasan na ng 10 taon ang kanilang mga sentensya, kabilang ang ilang mga espesyal na pribilehiyo. Pinayagan si Floyd na bisitahin si Zoe saglit bago i-escort palabas ni Flag. Pinayagan si Croc na magkaroon ng cable TV sa kanyang selda, habang si Boomerang ay inilipat sa solitary confinement para sa kanyang mga kahilingan, at si Harley naman ay binigyan ng espresso machine sa kanyang selda. Makalipas ang ilang sandali, isang grupo ng mga mersenaryo ang pumasok sa bilangguan at sinimulang patayin ng mga gwardya bago pumasok sa selda ni Harley. Buhay pa si Joker, pumasok at niyakap si Harley, bumulong sa kanyang tainga, umuwi na tayo. Sa pagtatapos ng pelikula, nakipagkita si Waller kay Bruce Wayne sa isang restaurant. Humingi siya ng proteksyon sa kanya pagkatapos ng pagkamatay ni Enchantress, at bilang kapalit, ibinigay niya sa kanya ang mga file ng kaso ni Barry Allen, o mas kilala bilang The Flash, at si Arthur Curry, na kilala rin bilang The Aquaman. Sa pag-alis ni Bruce, nagkomento si Waller na dapat siyang tumigil sa pagtatrabaho sa gabi.
Sinabi ni Bruce na dapat niyang isara ang kanyang operasyon dahil siya at ang kanyang mga bagong kaibigan ang bahala sa mga bagay-bagay. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutang pindutin ang like button. At kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.